Ayun. So, sabi ni Jocelyn Clima ko, edi wag kayong magpadala mga OFW. Sino ba ang magugutom? Kami ba? Actually, Ma'am Jocelyn Clima ko, tama. Speaking of wag magpadala, kasi meron nga silang sinasabi ngayon na no remittance challenge. Sabi nga ni Juan Ponce Enrile, mga kababayan, ito basahin ko lang ha, yung sinabi ni Juan Ponce Enrile na, wait lang, saan na ba yun? Ito ang sabi ni Juan Ponce Enrile, mga kababayan. Wait. Saan na ba yun? Nawala. Oo. Ito yung sabi ni Juan Ponce Enrile. Sabi niya, ay humble daw. Ayan humble, ganyan. Oo. Sabi niya dito, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. However, advise Filipino OFW to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFW. So, kung naano nyo mga kababayan, si Enrile mismo nagsabi, pag-isipan ninyo ng maraming beses, pag-isipan ninyo ng paulit-ulit, mga DDS na OFW. Tampino TV, hello po. Sabi niya dito, country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Diba? So as I said before, sabi ni Enrile, for every action, there is always a possible counter-action. Yeah? If such an advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privilege of the OFWs that follow the advice? Diba? Ano ngayon kung ang Kongreso gumawa ng aksyon na tanggalan din sila ng working visa, i-blacklisted sila, di ba? Wag niyo, alam niyo mga DDS wag niyong hamunin ang gobyerno. Tandaan ninyo, kung hindi dahil sa gobyerno, hindi kayo makapagtrabaho diyan. Kung may problema kayo, di ba? Kapag may problema kayo diyan, pag nabugbog kayo, sinaktan kayo ng amo ninyo, di ba? Kapag minaltrato kayo ng amo ninyo, anong gagawin ninyo? Tatakbo kayo sa gobyerno. Yeah? Tatakbo kayo sa gobyerno, hihingi kayo ng tulong sa gobyerno. Lagi ninyong pagkatandaan, sabi ni Enrile, bawat aksyon na gagawin ninyo, pag-isipan ninyo ng maraming beses. At take note, mga DDS sa Europa na naghahamon na hindi magpapadala sa Pilipinas, huwag ninyong idamay yung mga OFW na hindi kasali sa pagiging DDS na bobo. Tandaan ninyo, maraming mga OFW na hindi DDS dyan sa Europe magagalit sa inyo, madadamay sila sa kabubuhang desisyon ninyo. Pag-isipan ninyo ng 1 million times bago nyo gawin. Kung hahamunin nyo, kung hahamunin nyo ang gobyerno, hindi kayo magpapadala kasi dahil kay Digong. Pag kayo tinanggalan ng working visa, pag blacklisted kayo ng gobyerno, sinong mapapahamak? Kaya bang sagutin ni Digong at ni Sara yan? Di ba, Ma'am Nerissa Lernstone? Lenstrom, ay may shout out po. Marami ding OFW sa Europe na hindi DDS. Madadamay sila at magagalit sila. Zero remittance pa kayong nalalaman. Anong akala ninyo DDS? Inyo na ang Europa? Huwag niyong idama yung mga loyalista at kakamping na nasa Europe. Magagalit yan sa inyo. At pag-isipan ninyong 1 million times yan. Sabi nga ni Enrile dito, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel also the suspend and tax privilege of the OFW that follow the advice? The OFW are income tax free. Yeah? On their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees.
they are exempt from the documentary stamp taxes on the remittances. And they are also exempt from filing income tax return. Diba? In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. So Congress granted this privilege to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Diba? Sabi ni Enrile, sa madaling salita, pag-isipan ninyong mabuti yung mga hakbang na gagawin ninyo. Kapag ang gobyerno i-blacklisted kayo, tanggalan kayo ng working visa, i-block yung passport ninyo. Tandaan ninyo OFW, sa 100% na OFW sa Europe, 30% lang dyan mga resident. Yun yung may mga asawa. 30% sa 100% na mga OFW sa Europa, 30% dyan, yun yung mga citizen. Paano yung 70% na contractual? Di ba? Baka matulad kayo doon sa Mexico na ang daming pinapauwi ni Donald Trump. Kapag may mangyari sa inyo dyan, nagbugbugan kayo, minaltrato kayo ng amo ninyo, saan kayo lalapit? Sa embahada ng Europa? Hindi kayo tutulungan ng gobyerno. At take note, hindi 100% na OFW sa Europe dumadaan ng agency. Yung iba, direct hired yan. Correct me if I'm wrong, marami yan sa Europa. Yung iba dyan, direct hired pa, hindi dumadaan ng agency. May mga ganyan. Maraming ang OFW dyan sa Europa na mga backdoor. Akala nyo, Malaysia lang may ganyan. Sa Europa, hanggat hindi ka nakakagawa ng kasalanan, kahit hindi ka uuwi, marami yan. Yeah, marami dyan sa Europa, huwag kayo maghamon. Maraming mga undocumented na mga OFW dyan sa Europe. Kaya kayong mga DDS, huwag kayong kampante sa mga hakbang ninyo. Yung mga undocumented na OFW dyan sa Europe, pag nagdeklara si BBM or si Pangulong Bongbong Marcos blacklisted, maraming magagalit niyan. Paano yung mga undocumented na OFW dyan? Paano yung mga hindi naman DDS na OFW, yung loyalista, yung kakamping, madadamay sa hakbang ninyong kabubuhan. Di ba? Ito lang kung hindi kayo magpadala, itcha-challenge niyo ang gobyerno, hindi kayo magpapadala dahil mahal niyo si Digong. Huwag kayong magpadala. Isa lang naman masasabi kung ako ang gobyerno, huwag kayong magpadala. Hindi naman pamilya namin na nag-aaral, walang pang tuition. Hindi naman pamilya namin sa Pilipinas na naiwan ninyo, walang pambayad ng kuryente at tubig. Hindi rin pamilya namin sa Pilipinas ang may mga maintenance na pinapadalhan ninyo buwan-buwan pambili ng gamot. Hindi naman kami mamamatay. Bakit? Wala naman kaming kamag-anak abroad. Economic sabotad sa pamilya nila. Isang araw ka lang na hindi makapagpadala, worried na pamilya mo. Paano yung asawa mong babaero, lasinggero at sugarol? Pag hindi ka nagpadala, baka pati anak mo nire-rape na. Bakit pati anak mo binubugbog na? Paano yung mga anak mong nag-aaral? Iniisip nyo ba yung mabuti? Mga DDS, sa bagay, DDS nga naman kayo. Diba? Pag DDS naman talaga, bubo. Di nila iniisip yan. Sige, mag-challenge kayo sa gobyerno. Tandaan ninyo, gobyerno ang kinakalaban ninyo. Hindi kayo mapunta sa kinaroroonan nyo dyan bilang OFW kung hindi kayo dumaan sa gobyerno ng Pilipinas. Merong iba dyan, mga undocumented, tapos na ang kontrata, hindi umuuwi, nagbabakdor. Ang problema lang, maraming mga nagbabakdor mahuhuli dyan. Si Duterte nga, hindi nakapalag. Kayo pa. Di ba? Graduation pa naman ng anak ng iba dyan, sabi ni Ma'am Jocelyn. Ngayon ang mga graduation. Ngayon ang mga sige, huwag kayong magpadala. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam sa mga challenge nyo yan. Ito bigyan ko kayo ng example. Tignan nyo yung pulis. Naalala nyo yung pulis? Si Fontilla ba yon? Yung vlogger? Anong sabi niya? Kahit presidente ka pa, hindi ako susunod sa'yo kasi nga supporter ako ni Duterte, hindi ko hulihin si Digong. So anong ginawa niya? Nung natanggalan ba siya, na-disarmahan siya? Yung nakasuhan siya, tinulungan ba siya ni Sara? Tinulungan ba siya ni Digong? Anong nangyari sa posisyon niya? Anong nangyari sa ranggo niya? Nga. Yeah.
kinakalaban ninyo, presidente. Yung pinagtanggol ninyo, wala ng posisyon sa gobyerno yan. Tingnan nyo. Tignan nyo yung resulta ng pulis. Kahit presidente ka pa, wala akong pakialam sa iyo, hindi kita susundin. Natanggal sa serbisyo, nakasuhan, nadisarmahan. Anong nangyari sa pamilya niya? Ano ipapakain niya sa pamilya na yon? Ito isipin ninyo, wala kaming pakialam sa problema ni Digong. Bakit? Yung pagkakulong ni Digong, hindi nakakatulong sa Pilipinas yan. Sariling problema ng pamilyang Duterte yan. Makalaya man si Digong o hindi kayo yayaman. OFW pa rin kayo. Di ba? Lagi ninyong pagkatandaan, ito wala akong pakialam kung DDS ka, kakamping ka, o loyalista ka. Isipin nyo sarili nyo. Ipagtatanggol ninyo si Digong, anong consequences ng pagtatanggol ninyo? Sa sobrang rally ninyo dyan sa Dahig, pag nakalaya si Digong, mabibigyan kayo tag 1 million bawat pamilya na nandyan? Tandaan ninyo, sabi ni Trillanes, hindi santo si Duterte. Ginagawa ninyong santo ang isang taong mamamatay tao. Pinagmumura ang Panginoon. Wala kayong pinagkaiba sa Kanya. Pag nakalaya si Duterte, yayaman ba kayo? Ngayon, palayain natin si Duterte. Nakalaya. Umunlad ba ang buhay ninyo? Nakauwi kayo ng Pilipinas, milyon-milyon pera nyo, bilyonaryo na kayo, may negosyo na kayo? Wala. Adik lang daw ang ayaw kay Duterte. Ayaw talaga ng adik kay Duterte. Pero gusto ni Duterte, drug lords. Yan ang isipin ninyo. Sa sobrang kapanatiko ninyo dyan kay Digong, hindi nyo iniisip yung consequences. Sabi nga ni Enrile, pag-isipan ninyo ng many times yung hakbang na gagawin ninyo. Kasi kapag ang gobyerno ang gagawa ng hakbang, i-challenge yung pag-gobyerno. Noon ko pa sinabi sa inyo, mga DDS, hindi kayo miyembro ng X-Men. Hindi kayo mga Avengers. Hindi kayo mutant. Tandaan nyo yan. Wala kayong mga superpower. Ang binangga ninyo, pader. Tandaan ninyo, OFW kayo. Contractual ang nangyari kaya nandyan kayo. Pag blacklisted kayo, pag tinanggalan kayo ng working visa, akala ninyo X-Men kayo na pag tumago sa pader, tatagos kayo? Si Duterte nga walang nagawa nung naipakulong, kayo pa kaya? Billion ba binayad sa'yo? Hindi pa naman. Hindi naman ako si Digong na maraming bank account. Hindi pa ako na-promote kaya hindi bilyon. Hindi ako si Digong na may bilyon na bank account. Tandaan ninyo, mga DDS, hindi kayo X-Men. Na pag tumagos kayo sa pader, tatagos kayo. Try nyo untog ulo nyo. Biyak yan. Hindi pa rin kayo tatagos sa pader. Si Digong nga nakulong, walang nagawa. Si Sara, puro rangwilga. Ilang araw na si Sara doon. Wala na ligo-ligo, wala hilamos. Hindi nga nakalaya. Kayo pa kaya? Diyos ko, 500K a month daw. Hindi pa naman. Hindi pa ako na-promote. At hindi ako si Digong na may bank account na bilyon-bilyon. Sabi ni Johnny, magbigti ka na. Bakit ako magbigti? Kayo ang magbigti. Kasi kahit maglulo kayo dyan, sa harapan ni Sara, hindi makakalaya si Digong. So ito, speaking of makakalaya si Digong, dito tayo kay Duterte. Pinakalat ngayon ng mga supporter ng DDS. Mga DDS. Alam nyo naman ang definition ng DDS. Bobo, tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, mahirap, pangit.